Okay, so welcome again sa bawat isa. I hope na maayos kayo ang inyong mga kalagayan. And gaya na sinabi ko kanina, welcome back to our normal life. We need to move on. We need to move forward. Kailangan nating simulan ang mga umaatikabong gawain sa research. So, Technology Research 1, makinig po ng mabuti. This is Module 6, third to the last module for this semester, Introduction. Good. Ano ang dahilan bakit hindi nakakapag-submit ng application form? Naririnig niyo ako? Naririnig ba ako? Hello po, sir. Yes po. Okay. Rinig po, sir. Nakikita ang screen? Opo. Opo. Okay. So, para sa mga wala dito, ay di manood na lang ng video. Okay? So, pag mayroong tanong along the discussion, ay magtanong lang kasi ako na muna ang dire-diretso mag-discuss. Since ang kailangan nating pagtuunan ng maraming panahon para sa gawain ito ay ang inyong mga gawaing research mismo. So, this time you're expected to demonstrate understanding on the different components included in Chapter 1 of the research proposal. Examine examples of each part of Chapter 1 of the research proposal and develop comprehensive and well-written Chapter 1 of the approved research title. Goals are our guiding starts in achieving the best results. With this as premise, Chapter 1 of the research report, ang pangalan niya, Introduction. This part of the research proposal in general serves as the driving force that ignites the researcher's wheel since it ensures the better and more comprehensive start. Ang nilalaman ng Chapter 1 ay ang mga sumusunod. Title nito, Introduction, Background of the Study, Objective of the Study, Significance of the Study, Scope and Limitation, and Definition of Terms. Yung statement of the problem ay ginagamit natin for pedagogical researches or descriptive researches. In your case, we will be utilizing objectives of the study. So let's start with Chapter 1. Chapter 1 is usually a one-page write-up discussing general concepts of the research topic. It may include synopsis of related studies and literature which can strengthen the reason for the investigation. However, the introduction should not be a compilation of research literatures and studies. So sa introduction, what we require is a one-page introduction. Ang atin pong research ay naka-double space. So ibig sabihin, ang laman lang talaga naman nung one-page introduction na yan, pag kinumpress mo, ay halos kalahating page lang. Pero we're not putting it this way na requirement ay makaisang page ay kung ano na lang ang mailagay. Hindi siya combination or synopsis lang ng hindi siya compilation lang ng research literatures and studies. It is a discussion of the general concepts related to the research topic. No, let's say for example, ang topic may hinga ng isang title sa inyo, yung approved. Yes po, sir. Okay lang po. Ano po yun? Opo. Sir, ano ba yung pilit sa DIT, mga management? Elective po. Oh, yung kasi. Wait ka, maglalagay pala ako. Baka mapagalitan ako ng IATF. Kaligtasan. Kasi kita ko kulayan sa yung Lagyan daw po ng kulay ang elective. opo. Yung yellow, para added check. Otherwise, yung
Red is for elective. Hindi ko naman. Parang wala, may nilagay po ba kayong elective? Kung wala naman sir, di wala po. Ang may elective po tayo ay JEC. Check. Ang elective po ng JEC ay Environmental Science, yung JEC 12. Pero hindi naman po natin, parang ang bitid-bitid po yung walang elective eh. Saglit na nga sir. Ayun, wait lang ha. You wait for a moment. Para lang kaintindihan. Wala naman. Ano po yung recipe? Fine house. Oh. Gusto ka? Okay. May tawag din ang bata. Hot sauce. Garlic powder. Chili powder. Yes. Hindi ko lang makapulis ka dito. Kaya kailangan namin ito. Ha? Oo. Tapos, ha? Wala na. Hindi kailangan kayo sa akin. Wala na. Ang programa kailangan. Maraming program na na. Meron tayo matirahan. Meron tayo program. Meron diyan ka yung day. Ano ang program ang gusto mo? Ha? Extension of day?
Hindi ko lang naisip na or experience isang qualification. Dapat talaga nag-rating muna kayo 6 months. Lahat natin. Sinasabi niya lang. Taas na. Sound check. Naririnig nyo na ako? Nandiyan pa kayo? Yes po. Pasensya na. Yes po. Busy ngayon. So, hulatan nyo nga ito ng pangalan ko. Yung tamang spelling, ha? Tapos, kapirmahan nyo kay Doc Jonas. Tapos balik niyo sa akin. Okay. Paalala lang din po, ha? Pagka hindi nakapag-submit ng advisor certification, yung advisor application form, kayo na po ang mag-aasikaso dito sa school. Okay, para magpapirma dun sa approval ni advisor at sa pirma ni Dr. Caldero. So, kung sa inyo, habol nyo na ngayon tayo. Okay. So, balik tayo sa introduction. Introduction, ang laman niyan ay general concepts. Nanghihingi ako kanina ng title, tama? Sino? Magbigay nga sa akin ng title na isa. Sir, mobile-based instructional materials for ICT. Mobile-based instructional materials for ICT. Yes po. Okay. So, dahil ang iyong topic ay instructional materials for ICT, ang laman ng introduction mo could be, you can start with si ICT ng K-12 yan, tama? Yes po. Oo. So, ang one page mo na laman, general concepts na, let's say, first paragraph will talk about K-12 curriculum. Specifically, ICT to ng anong grade? Ay, wala pa po kaming kung anong grade, sir. Let's say, for example, ay ICT ng grade 11. So, sa first paragraph ninyo ay tungkol sa K-12 curriculum na nagdagdag ng 2 taon. Next paragraph, nagkaroon ng senior high school na merong different strands na mapupunta ngayon sa TVL ICT. Yung TVL ICT, kung pang grade 11 and grade 12 yan. So, those were general concepts. Magsisimula kayo sa malaki patungo sa maliit. No, pero hindi pa kayo mag-i-introduce ng inyong research kasi ang introduction ng research ay papasok sa background of the study, which is the next part of your chapter 1. So, the flow of discussion should naturally lead from macro mula sa malawak papunta sa maliit, gaya ng sinasabi ko kanina, general to specific, briefly outlining the need to undertake the research study. At the same time, to show how serious your chosen study is, it is recommended that you should also present some statistical evidence of its gravity. So, pwedeng first statement pa lang, kinuha nyo na from other research, nag-cite na kayo ng panibag ng mga author, pero wag naman na ang introduction ay naging compilation na ng mga researches or literature. Most of the time, pwedeng 1 hanggang 2, tas ang karamihan ng laman ng introduction ay sarili ninyong mga isipan. So, they are expected to provide the complete details to justify na meron talagang prevalent problem. So, that is introduction. Example, tignan natin kung tama itong pinagagawa nitong tapos na thesis na ito. Yan. This is IoT-based wave height and flood pressure monitoring system. This is the title page and the preliminaries. Okay, chapter 1. So, ang title nila ay IoT-based wave height and flood pressure monitoring system. So, ang laman ng introduction is general, climate change. Nowadays, people experience natural calamities katulad ng flash flood, forest fire, tidal wave, or tsunami and earthquake based on, tingnan nyo, nagsasite na, based on Oxfam International Research in 2019 na
Based kay Oxfam International Research noong 2017 daw, sinayip ito noong 2019. There has been a series of devastating climate disasters in various parts of the world, extreme weather events, so on and so forth. Then, tingnan natin ang kasunod. The wind does not only produce currents, it creates waves as well. So mula sa general calamity, naging specific na punta sa waves. As wind blows across the smooth water surface, the friction or drag between the air and the water tends to stretch the surface. As waves form, the surface becomes rougher and it is easier for the wind to grip the water surface and parang mali ito. For the wind to grip the water surface and intensify the waves. By Evans 2014. So naging specific. Papunta dun sa, look at this, due to strong impact of the ocean wave, people may possibly get injured. So this incident is related to accidents involving the ocean wave that are known for occurring exclusively at the beach destinations. Ang last part niya, accidents are detrimental because of the ocean wave kinematics. Last na ba yun? May kadugsong pa. At hindi naman limited into one page, pero wag nang lesser than one page. Okay? Pwedeng 1 to 1.5. Sana naman wag nang umabot ng 2 page o wag umabot ng 3. So, mula sa general concept, naging specific siya. So, yun na ang nilalaman ng ating introduction. Ang next part natin is the background of the study. Ang background of the study ay yung mismong rational na pinagawa ko sa inyo, yung may paragraph 1 hanggang paragraph 6. So background of the study described the scenario that poses problems and concerns needed to be addressed. Connect this situation to the proposed study. It is composed of a brief statement of the origin of the problem. It also includes the main reasons for the conduct of the study. Nagsisimula ito with an opening statement about the main topic, leading to the specific topic, then magdi-discuss. Then, kasunod ay problem identification. So, mula sa introduction, general statement, to specific, it becomes, yung opening statement mo will direct the main topic, then go to specific, then mag-discuss ng konti, then diretso sa problem identification. Ang last statement ay the statement of the solution na most of the time ay kung ano yung inyong research title. So, na-discuss ko na ito sa rational. Ang laman ng first paragraph ay opening statements about the main topic leading to your specific topic. Second paragraph, discussion on the specific topic leading to your main problem. Third paragraph, presentation of your main problem. Fourth paragraph, evidences that the problem really exists. Fifth paragraph, present the causes and effects of the main problem. And sixth paragraph, presentation of a perceived solution to the problem in its strategy. Kapag 6 na paragraph ang nilagay ninyo, ito yung ideal. Pero hindi naman ito mandatory na dapat ay 6. Kung kaya ng 3 paragraph na nandun na lahat ng aking hinihingi, edi okay na yon, wala na pong problema. Basta as much as possible, sa background of the study, mabigyan natin ng gravity o mabigyan natin ng substance kung bakit kailangang mag-research at ano yung problema na meron sa kasalukuyan. No. Example natin, let's see kung anong meron sa background. So ocean has an important role in daily life. It naturally provides resources for people, for livelihood, living. Nag-state siya ng general statement on the importance ng ocean. According to the Ocean Conference, the world has one ocean and its health is critical. So despite its crucial role in contributing to poverty eradication, global food security, human health, economic development, and curbing climate change, the ocean is increasingly threatened, degraded, or destroyed by human activities. So on and so forth. Let's go with the next. In Quezon Province, giving details on the local. Depende sa nature ng study ito. Ngayon, dahil ang pinag-uusapan natin ay ocean, hindi naman laging may ocean sa kahit saang lugar. So they need to give more information dito sa area. Kasi kung ICT naman ang iyong i-discuss at instructional materials, edi wag kang mag-discuss ng tungkol sa lokal. So, sa dalahican ito ginawa. And many coastal processes takes place over relatively long periods of time and have broad special, so on and so forth.
Kapag kumukuha kayo ng material sa internet, make sure na ang study ay related sa inyong pinag-aaralan at dapat din po ay maitahi ng maayos yung mga kinokopya natin. Huwag salpak lang ng salpak ha. Pag gumagawa tayo ng research, para tayong nagkikwento. Kaya pag kumapi ka sa internet, pag sinalpak mo, make sure na maayos ang pagkakatahi. Hindi yung biglang nagbago ang konsepto. No, maayos dapat ang transitioning. Ito ay ang masusukat dito ay di yung level ng comprehension at yung sentence structure at saka yung grammar ninyo na dapat ay na-establish na mula nung kaumpisahan hanggang sa kasalukuyan na kayo ay third year college na. Ngayon, kung may problema pa rin talaga tayo dyan sa ganyang bagay, ay di re-remedyohan naman sa pamamagitan ng ating mga advisor at saka ng research professor. And the researchers firmly saw that proper way of monitoring the high and low tides. Getting specific, bakit sila gumawa? Because nakikita nila na napakahalaga na minomonitor daw ang high and low tides. Huwag gagamit po ng first person, paalala. Lahat ng gagamitin ng mga term ay laging naka third person. So huwag gagamit ng I, we, me, you. Dapat laging, parang you are looking at the third person perspective. So the researchers firmly saw towards the end. Hence, kaya naman, the researchers believe this is the closing statement na papakita na ng kung ano yung research na meron kayo. Usually, ang laman nito ay yung title. No? So, hence, the researchers believe that through a resourceful device with modern technology intervention, wave height and flood pressure problems might be prevented. May tanong po? Ano? Question? Question? Wala pa po, sir. Okay, let's proceed. Punta tayo sa third part ng chapter 1, which is the objectives of the study. So, ang inyo ay objectives of the study since development na. Ang research proposal must have a clear and well-defined and constructed statement of the problem. And statement of the problem is stated in question form. So, kung descriptive, pagdating nyo ng fourth year at nasa FS2 na kayo sa field study 2, magkakanta kayo ng pedagogical research, ang gagamitin nyo nandun ay statement of the problem. But this time, since technology research ito, ang gagamitin nyo po ay objective of the study dahil developmental ang nature ng inyong pag-aaral. So, may dalawa tayong uri ng objective, isang general at isang specific. Usually, si general objective, kung ano yung title, kino-convert lang natin into sentence form. And for the specific objectives, ito na yung mismong aalamin natin at step-by-step procedure na pagdadaanan ng buong research. No? So, wala naman akong masyadong problema sa inyong objectives kasi naka-plan siya ang objectives ninyo, dapat pare-pareho. It's the same with this case. Ang BIT kasi ay naka-plan siya rin ang kanilang objectives. So, look at this. Ito yung general objectives. The main objective of this research was to design and develop an IoT-based wave height and flood monitoring, flood pressure monitoring, which prevent people, blah, blah, blah. So it's the same with you. The main objective of this research is, dahil nasa proposal pa tayo, naka-ano pa lang tayo, naka-present o kaya naka-future, is to design and develop an instructional material for ICT that will so on and so forth. Specifically, it sought to attain, or it seek, present tense, it seek to attain the, bakit wala tong to? It sought attainment of the following objectives. Anyway, specifically, it seek to attain the following objectives. So, sa kanila, nag-start tayo ng to identify the requirements needed in the development of the IoT-based wave height and flood pressure monitoring system. In your case, inalis natin yung first na objective na ito, dumiretso tayo sa to design and develop. Since wala naman kayong hardware,
Kasi ang inyong mga gagawin ay programming, so puro software lang. So wala tayong material requirement na kailangang ilagay. Ang first objective nyo is to design and develop. Ang second is to test the performance. Ang third is to to determine the acceptability in terms of yung adaptability, cost effectiveness, functionality, originality, and interface aesthetics. Yan. Pakitandaan po natin na ang ating pong objectives, ang ating pong lalakaran at pagbabasihan ng mga magaganap sa buong research. Let's say, for example, ito, Objective 1, to identify the material requirements in the development of the prototype. Pagdating nito sa Chapter 2, yan din yung magiging umpisa ng paghanap ng literature. Susunod ito, susunod ito, susunod ito. Pagdating niyan sa Chapter 3, kung paano siya gagawin, dito rin siya babase. Ano ba ang sinasabi ng Objective 1? Dapat laging katugon. It's the same with Chapter 4, the results and discussion. Dapat itong first objective ang unang sasagutin sa result, then yung second objective ang kasunod, third and fourth. Hindi pwedeng may mawala dyan. Kung 4 ang objective mo, 4 din ang results mo. Kung 4 ang objective mo, 4 din dapat ang iyong findings. Kung 4 ang objective mo, 4 din dapat ang iyong conclusion. At magkaka-align sila palagi. Hindi pwedeng nadja-jumble o nararumble. Hindi pwedeng pagdating sa Chapter 4, mauuna ito. O kaya pagdating sa Chapter 2, ay dito nagsimula. Kung ano yung nasa unang objective, yun ang unang i-discuss. Naiintindihan? Yes po. Okay. Yes, sir. Ang keyword natin dyan is alignment. Kami, bilang mga taga-check ng research, kapag may naglapit sa amin na bata, ang una naming tinitingnan syempre is objective. Kasi dyan tayo bumabase kung saan patungo ang research mo. Ito ang objective 1 mo. Bakit ito yung iyong result? Number 1, dapat naka-align sila palagi. No. So, the keyword is alignment. Huwag kayong gagawa ng bahagi ng research na hindi naman kasama sa objective. Okay, let's proceed with the next part. The next part is the significance of the study. All researches that have been conducted, regardless of its nature and orientation, aim at developing and enhancing the system. Kaya tayo nagkakonduct ng research to bring changes, innovations, and even to challenge the existing system that we have. With this, researches bring significance for its target clients. So for halimbawa, educational research ang kinakonduct mo, they must add benefits to every member of an academic community. Kung instructional materials for ICT ang iyong gagawin, dapat may impact siya sa learners kasi instructional materials. May impact din siya dapat dun sa teacher. May impact din dapat siya sa school administrators or sa principal. May impact din dapat siya sa atin. May impact siya sa community. May impact siya sa iyo as researcher at may impact siya sa future researchers. So in general, the significance of the study embarks upon the importance that the research might contribute to the major stakeholders, other concerned groups and individuals, as well as the future researchers. Ngayon, kung wala kang mailagay sa loob ng significance of the study, baka hindi mo kailangang mag-research. Kasi kung wala namang importansya at wala namang maitutulong sa ating mga kasamahan sa paligid, edi para saan pa at magre-research ka. So a brief but comprehensive discussion of how the stakeholders and other concerned parties will be benefited should be presented thoroughly. Also, you as researchers are advised to present the order of the beneficiaries of the study by capitalizing on the degree of impact that the study can bring in each part. So let's proceed with the example. And significance of the study. Ganito ang format ng significance of the study. Pag yung mga parts na yan naka-bold, then syempre indentation. So, introduction. The IoT-based wave height and flood pressure monitoring system is an innovative device for monitoring the ocean waves. This study provided knowledge and skills in building a resourceful device that may serve as replacement for a traditional way of monitoring the height and pressure of ocean waves. The study would be beneficial to the following. Ito ay naka-past tense kasi tapos na ito ha. So pag nag-submit kayo sa akin ng manuscript, chapter 1, ang inyo pong mga verb na gagamitin, it's either present or future. Kung operational yan, ang gagamitin ay future.
Kung statement lang siya, yung plain statement ay di present tense ang ginagamit. Then, to the academe, paki-bold po nito, comma. Then, this research would serve as encouragement to the entire student population to develop something new using the modern technology, semicolon. To the Coast Guards, comma. This study would help them monitor the wave more effectively and accurately, semicolon. Sino ang mauuna sa significance of the study? Depende sa kung sino ang pinakamalaki ang magiging benepisyo. So, let's say for example, yung instructional materials for ICT na mobile-based, mag-brainstorm kayo ng kagrupo mo. Pag ginawa natin to, sino ang pinaka makikinabang ng malaki? Kanino bang title ito? Kaninong title tong ICT kanina? Tayo ba, Ayla? Sa amin po, sir. Sino ka? Alberto po. Alberto. Okay. So, sa palagay mo, sino ang pinaka makikinabang ng malaking malaki? Students po. Students, yan. So, ang first statement ninyo ay, the study will be beneficial to the following. Una, to the students, comma. Then, paki-reason out kung bakit. Ang kasunod, let's say for example, to the teachers. Then, paki-reason out. Or to the educators. Then, to the school. Yung end user, usually kasi ay technically, end user ang tawag dun sa pag-device. Pero kayo, dahil specific naman to the learners, ay the learners nang gamitin. Tingnan nyo, to the fisherman. Huwag kakalimutan, ang pinaka-last na to ay researcher. Then, to the future researchers. Ano ang maitutulong nito sa inyo at anong maitutulong nito sa mga future pang mga researchers. So, yun lagi yung nasa dulo. Kung magkakaroon ng benepisyo ang barangay, kasi meron tayong mga research na patungkol sa barangay, edi i-include ninyo na the barangay officials or to the citizens of the barangay. Tapos kung related naman halimbawa sa trabaho, edi to the industry. Kung scholarship, edi to the government or so on and so forth. Basta it should have level of significance. Bawal gumamit ulit ng first person, dapat laging third person. Naintindihan po natin ang significance of the study. Yes po. Okay. Isa lang yung sumag. Proceed tayo sa next part. The next part is the scope and limitation. So most often than not, student researchers would fail to set the boundaries of their investigations. It is equally important for the student researchers to describe, the limitations of their studies. This portion discusses the weaknesses of the study in terms of its ability to generalize research findings. Thus, the researchers need to have a clear theoretical understanding of what scope and limitation mean. Sabi ni Navarro and Santos, scope tells the extent to which the results of an inquiry may find an application, while limitation gives information on the shortcomings of the investigation and where results may fail to apply. Diretso ko na muna bago ko ipaliwanag. In a nutshell, it can be concluded that this part of research proposal states the major variables including the subcategories, the setting or research locale, and when the data will be gathered. In addition, it is worth mentioning too that clear cut of sample size should also be added here. Likewise, other research reports include statistical tools used for data analysis. So, sa scope and limitation, what I require ay dalawang paragraph. The first paragraph will cover the scope. Hanggang saan lang talaga ang nasasakupan. Let's say, for example, sa ICT na ito, napakarami ng topic na laman ni ICT. So, i-stipulate ninyo sa scope kung alin lamang na bahagi ng ICT ang inyong i-cover. Kung specific siya for grade 7 or grade 8 or senior high school, ilagay din po dun sa scope na nandun lamang. For the limitation, let's say for example, meron halimbawa, hindi po siya pwedeng gumana kapag walang internet, so ilagay ninyo na yun ay isa sa mga limitation. O kaya naman ay kailangan po ang cellphone na pagda-downloadan ay dapat Android.
or smartphone. So that's also part of the limitation. Kasi kung ang gagamitin mo yung cellphone na 3210, baka hindi. Para malinaw sa mambabasa, na meron palang requirement na dapat pala ang operating system ng aking cellphone ay at least Marshmallow bago ko mapagana itong mobile-based na na application na ito. So let's look at the example. And so ito ay dalawang paragraph. Lupang ay may hardware ha. Kasi ito ay BIP. So una is the scope. The research focus on the measurement of ocean wave height and pressure. The IoT-based wave height and flood pressure monitoring system is, o kaya pag kayo magkagawa dahil proposal pa lang, future will be the IoT-based wave height and flood pressure monitoring system that will be developed using, naka-future tayo, Raspberry Pi 3B+. So paki-detail nyo rin po dito. Kaya nga po mahalaga na mapapirmahan na yung application form for advisor. Wala lang akong vacant kayo, but I will process it tomorrow kung may pasok, kung wala hindi sa Webes. Kaya sa ngayon, ipasa na po muna lahat ng application form. Kasi kailangan mo pong i-consult ng iyong technical advisor. Kahit na hindi pa ninyo alam kung paano gawin, tanungin nyo na sila kung ano po ba ang gagamitin nating system sa pagpo-program, ano pong uri ng technology ang ating i-utilize na posible. Ito naman ay subject to change. Let's say for example, sinabi niya na sige, gamitin ninyo ay C++, pero in the long run, pagdating ng research 2 ay hindi naman C++ nagkaig at ginamit yung ibang system, i-update lang si scope and limitations. So, in this case, ang ginamit niya is Raspberry Pi 3B+. What is that? As an Internet of Things technology that enables gathering, managing, storing data online. Gumamit din siya ng Arduino Nano module. The creation and debugging of programs were done, o pag kayo, will be done through, ginamit ay Python 3 programming language. The device will utilize waveguide and pressure sensors as input devices for measuring wave height and pressure respectively. Waveguide sensor, minamanage ni Raspberry Pi. Pressure sensor, mamanage ni Arduino Nano. Ito yung scope. Ano yung nasasakupan? As additional important feature, GPRS was also provided to acquire the exact location of the device at the time of gathering of data. So, mahalaga na comprehensive ang scope natin para nalalaman ng mambabasa at ng research community. Let's say, for example, na-present nyo siya sa ibang bansa o national level dito sa Pilipinas, naiintindihan ng mga kapareho nyo ng wavelength. Ibig sabihin, yung kapareho nyo ng field in the IT or computer programming area. Next. Okay. Itong padalawa, hindi pa to limitation, scope pa rin to. Fritzing and Tinkercad were used in the designing process of the circuitry of the device. So, syempre, dahil gagawa ka ng instructional materials for ICT, magta-drawing ka, hindi ba? Anong gagamitin mong pang-drawing? So, pakidetail din sa scope. Management ng data, saan manggagaling ang data, kung ICT yan, nakabase ba yan saan, baka nakabase yan sa curriculum guide, o kaya naman ay base sa isang textbook na prescribed ni DepEd. Yan, kung saan siya nagmula, saan siya nanggaling. And in this case, ang nagmamanage ng online data niya is MySQL application. So data were captured, o kaya sa inyo ay the data will be captured and will be displayed through the smartphone using Android Pay and Secure application, and will be also accessible through websites. Ito bang IM for ICT ay offline or online? Ayla, Opo, sir, ano po? offline ba ito online? Ay, hindi pa po namin naaalam ni Judy, sir. Okay. Anyway, ang i-decide nyo rin kung anong gusto ninyo. Kasi hindi naman tatanungin ng technical ninyo. Sabihin sa inyo ay, ano ba ang gusto nyo? Offline or online? Ano ba ang mas convenient sa part ng estudyante? Diba? So the whole system was powered by, so ito, kasi may details siya ng battery, kaya naman wala. And kino-convert siya ni LM2596 voltage regulator. So, punta tayo sa limitation.
However, the device was limited, or the device will be limited to the measurement of wave height and pressure only. It did not cover other data that may be involved in ocean measurement. In this case, kung ICT, halimbawa, grade 7 lang ang cover namin, edi ilagay ninyo sa limitation that it is limited to grade 7 competencies stipulated in the curriculum guide for ICT. This includes the following, kung ano-ano yung mga competency na yun. So, para malibit, this does not cover other competencies on other grade level, so on and so forth, para, okay, hindi pala nila sinasaklawan ng lahat. So, ang closing statement ninyo ay laging ganito, magkakatulad po ha. The study will be conducted during academic year 2020-2021. That's the closing statement of scope and limitations. No? Medyo mahaba itong scope and limitation na nasa sample natin. Pero very comprehensive and I appreciate that. No? Diyan nakakatulong si advisor. Minsan maunti lang talaga yung nalagay natin. Hindi natin alam kung anong ilalagay o kung may idea ka man, parang limitado. Pero pag nakipag-usap ka kay advisor at kay technical advisor, malalaman, by experience kasi, ay paano yung ganito, ay paano yung ganyan, ay paano yung ganoon, yan. Ay sige po, ay oo nga po, o sige, sulat lang ng sulat, dagdag ng dagdag. No? Plancha ng plancha. Okay, let's go to the last part of chapter 1, which is, may tanong? Wala pa po sa Okay. Actually, madaling i-discuss ang chapter 1. Ito ang pinakamadaling bahagi ng research, yung chapter 1. Ito rin ang isa sa pinakamaigsi. Ito ay nasa 7 to 10 pages lamang. No. Pero, when you put it into practice, pag nagsulat na, edi medyo mararamdaman na natin kung ano yung nire-require ni research. Anyway, enjoy lang natin. No. Huwag nating ilagay sa isipan natin na mahirap ang research kasi lalo siyang hihirap. Mind conditioning, isipin lang palagi natin na kaya yan. Kinaya nga nila, di ba? But hindi ko kakayanin. No. So let's go with the last part, which is the definition of terms. So this section facilitates the understanding of the study by defining the terms or variables according to their contextual use. Bakit kailangan mag-define? Siyempre, to guide and direct the researcher in quantifying and qualifying the variables, and to ensure clarity of the meaning of the variables and minimize the reader's misconceptions. Kaya may definition of term para kapag mayroong nagbasa, lagi nating iisipin na ang ating research ay babasahin at i-communicate sa outside world. Hindi ito pwedeng pang sarili lang natin kasi nga kaya tayo nagre-research is for the benefit of improvement ng ibang mga sistema, ng ating sarili at ng ibang mga tao. No. So, kailangan nating i-define yung ibang mga terms na sa posible natin baka hindi maintindihan ng mambabasa kasi iba ang pagkaunawa niya dito. May dalawa tayong uri ng definition. The first one is the conceptual definition. Ang pangalawa is the operational definition. So, punta muna tayo sa conceptual definition. This refers to the definition na makikita sa dictionaries. It is the academic or the universal meaning given to a word or group of words. It is the meaning understood by many people. It is, however, more abstract and more formal than operational definition. Excuse me. It is also called the subjective or theoretical textual meaning of the word. Let's say, for example, yung salitang motivation at yung salitang problem. Pag conceptual definition ang kinuha mo, ito yung nakukuha sa libro, nada-download sa internet, nakikita sa Webster application sa cellphone. Pag tinype mo si motivation, lalabas ang meaning. Kasi for example, motivation is something that causes a person to act. That's conceptual definition. Problem is a subjective experience perceived to be unpleasant, initiated by potentially damaging stimuli, but influenced by affective variables. Madaling mahanap yan kasi conceptual definition yan. Ang ginagamit natin sa technology research is the second type of definition, which is the operational definition. This refers to the researcher's own definition of terms as used in the study. It is the specific way or meaning used in the study. It is also called the objective or practical functioning meaning of the word. Kaya siya operational, paano mo ba ginamit yung salita sa iyong research?
then yun yung lalagyan mo ng definition. Ang gumagawa ng definition na ito ay kung sino ang researcher. So kayo bilang researchers, kung paano nyo ginamit ang salita sa study, ganun nyo siya i-define. Balik tayo kay motivation and problem. So ito ay operational na ang pag-define. For example, related sa teaching, yung research study. So in that case, motivation, iba na yung kanyang definition. It has become motivation is the ability of the teacher to accomplish her task on time. No? So operational na siya. Yung problem, kung kanina very vague yung problem, this time nakafocus na lang siya sa isang bahagi sa kung paano siya ginamit sa research. Example, problem is the barrier met by teachers in rendering their services in a school. Yung problem, pwedeng problema sa pamilya, pwedeng problema sa gobyerno, pero dahil ginamit siya sa research bilang harang na encounter ng mga teachers sa pag-render ng kanilang serbisyo sa school, contextualize na ito. Ibig sabihin, operational na yung paraan ng pag-define. So, let's go to the example. Maglagay po ng introduction. The following are the terms used by the researchers for the understanding of the study. Pwedeng ganyan kasimple, pwede rin namang i-enhance natin ng medyo mas mataas ng kaunti. The following terms are operationally defined by the researchers for the proper understanding of the readers. Pwedeng ganon. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Pero iwasan po natin ang mabulaklak na pananalita. Lagi tayong straight to the point. Iwasan ang masyadong maraming adjective dahil tayo po ay nagkakandak ng technology research. So, example, adaptability. Pwede na pang conceptual ang definition mo ng adaptability. Di tungkol ito sa nagbago ang klima, ikaw ba'y nakaka-adapt? Yan. Pero in this case, adaptability pertains to the ability of the developed device to adjust to several environmental factors, user-friendliness, software compatibility, and updates. So mapapansin nyo, ang paraan ng pag-define niya ay kung paano siya ginamit sa device. Let's say for example, FritzSync. FritzSync is a software program that helped the researchers design their prototype in a breadboard view. So contextualize siya. Hindi yan yung definition na makikita natin sa dictionary. LM2596 is a voltage regulator that lowers the 12-volt power supply from the solar battery to 5-volt supply needed by the device system. Naiintindihan po ba natin yung operational definition? Yes po. Isa lang ba tao dito? Opo. Okay. Ngayon, paano ko po, may tanong ba kayo? Kayo na muna magtanong bago ako magtanong sa sarili ko. May tanong. Ha? May tanong. Meron wala? Wala po. Wala Okay. po, sir. Halimbawa, ganito ang tanong. Saan po kami kukuha ng mga salita na i-define? So, ang sagot ay ganito. Ang una niyong titingnan ay title. Ano bang title meron ako? Example, mobile-based instructional material for ICT. Ang mga keywords, ang una mong i-define. Ano yung mobile? Ano yung instructional materials? At ano yung ICT? So ICT is very general, sobrang lawak siya. But since operational ang definition, you can define ICT as ICT includes the learning competencies of the students limited to grade 7, ganyan-ganyan. So operational na siya. Paano mo ba siya ginamit sa research? Ngayon, syempre, 3 pa lang yun. Kaya ang mga definition usually umaabot ng 20. Eh di dadagdagan, didiretso ka ngayon sa objectives of the study. Yan yung next part na kukuhaan mo. Yan. Since may IoT page ito, di may IoT na definition, may Tinkercad, may FritzSync, may Python 3,
may Raspberry Pi 3B+, may Arduino Nano, may definition si adaptability, cost effectiveness, functionality, originality. Tapos punta ka sa scope and limitation. I-pick mo yung mga important words. Yan yung yan. Nauulit lang naman. GPRS, hindi siya nag-appear sa objectives pero kasama siya sa scope at nakikita siya sa manuscript, ilalagay mo siya sa definition of terms. May SQL, VNC viewer, solar battery, ito LM2596 voltage regulator, wala na. Yun. Tapos i-arrange mo siya into alphabetical order. Ano? Tapos, ang ginagamit po natin ay hanging indention. Pag sinabing hanging indention, baliktad, ito ay nakalabas at ito ang nakapasok. That's hanging indention. Kapag din po tayo ay nagsusulat ng definition, di ba pag dictionary nakalagay, adaptability, period. This pertains to the ability. Ganon. Pero pag research, naka-direct sentence tayo. Adaptability pertains to the ability. Diretso, isang buong sentence. Android application is a software designed. Arduino Nano is a small complete. Nagigets po at naiintindihan? Yes po. Okay. Opo, sir. Wait lang. Kunin mo nga dyan. Sa ilalim. Ito pa. Yan. Ilan pa yan? Ilang grade dyan? Dalawa, isa. May isa pa dyan? Kanino yun? Hindi, ari. Magkano utang? Ha? Happy birthday pala. Ano trabaho nun? Infrastructure engineer po, sir. Ano? Infrastructure engineer. Infrastructure sa IT. Okay. Teka lang. Buhay na siya. Hindi mo alam kung magkano? Hindi ko tinatandaan. Hindi po siya nagpas ng 800 pa lang po. Pang TV7 ng 82789. Hanapin mo nga doon sa GC. Hanapin mo muna. Tama ba? Parang kaunahan pa man din yan. O kaya sa PM. Hanapin mo muna. Okay. Okay na tayo sa definition of terms. Malinaw? Uy, mga bata. Yes po, sir. Okay. So, punta tayo sa SLHU pattern. Sa ngayon, wala ka munang masyadong mapakinabangan sa format. Kasi, yan lang yung laman ng format sa chapter 1. Chapter 1 lang muna tayo. Yan. May mali sa format, so itinatama naman namin yun. This is chapter 1. Ito po ay hindi Hindu-Arabic, ito ay Roman numeral. Kasi katugon niya nito, Roman number 2. This is Roman number 1. It should be bold. Then, may space na isa, introduction, nakakapital po lahat. Then, one page na introduction, followed by the background of the study, objectives of the study, significance of the study, scope and limitation, and the definition of terms. Pag nag-open po kayo ng Word, Magkano? magkano? Hindi gusto namin parang panihaka sa
kasi nung sa hardbound, tsaka sa ano po yan, i-plus yung namin. Sa hardbound kasi 1,050. Oh, 847 po yung mabaya namin sa inyo. 847. Okay. Minus may 1,000. 150. Pero ulitin mo na, pwede siya, pwede nag-guarantee. Kung gagawin na namin dito, gagawin mo na din. Tama ba? Yan ang pwede mo. Ano? Parang Ito po. dito. Thank you. Dali mo sa taas. Ako na ba? Sir Jones. Okay. Pagbukas niyo ng document, i-double click niyo muna itong, nakikita niyo yung document ko na blank? Yes. Opo. Okay. Ang sinusunod po natin ay yung left margin natin 1.5 inches, ang right margin natin is 1 inch. Yung top is 1, yung bottom is 1 din. So paki-double click lang ng ruler, Kaya lang, tapos pakipalitan ng left ng 1.5. Yan. Yan. So, kaya siya 1.5 para sa binding. No, maging consistent po tayo ha. Ngayon, tayo po ay naka-normal. So, you select no spacing. Then you change the font type into Times New Roman and your font size into 12. Tapos, syempre, edit chapter 1. Naka-bold. Ito, umayaw. Ayan. Naka-double space tayo. Bakit kailangan mag-no spacing? Kasi pag nag-right click ka dito, pag bagong bukas ang Word mo at nag-right click ka, select mo yung paragraph. Ito, spacing na to, ito'y matic na 8 pag bagong bukas. Dapat naka-0 yan. Okay, so it should be 0. Your line spacing should be double. Okay. Then, chapter 1, enter. Naka-caps lock ka, introduction. Then, 2 enter. Very specific tayo sa formatting ha. So, pag may 2 enter ang gagamitin. Pag isang enter ganyan. So, after introduction ay 2 enter, then, naka-justify yan. Then, pwede ka na mag-start ng typing mo. Naka-indent ka. Naka-justify. Justify. Ayusin ang... Tapos, ayun, after mo di next paragraph. Pagdating mo sa kasunod na paragraph, 2 enter ulit. Okay? Isa, tapos isa pa, bago ka magsulat ng background of the study. Then paki-bold, isang enter, tab, then start typing again. No? Basta laging pag may bagong concept, pag may bago, yung background of the study, objectives of the study, scope and limitation, or significance of the study, scope and limitation, and definition of terms, naka-double enter. Okay. So, ganito ang mangyayari po sa atin. Ay, isa pa. Mag-i-include po kayo ng page number. Ang page number po natin, di paki-double click kayo yung taas. Insert. Alam ko namang marunong kayo, pero kailangan kong sabihin kasi minsan din talaga kahit computer ang major, hindi marunong mag-formatting ng Word. So insert page number. Top of page. Ang ginagamit po natin ay yung nasa right. Medyo kailangan na natin ng laptop o ng computer o manghiram tayo sa kapitbahay o sa pinsan na kung sino meron dahil hindi mo na yata kakayanin na cellphone ang ginagamit pag nag-research na. Hindi ko naman sinabi bumili yan. Tagol. Yan, pwede na daw umakyat mag-meeting na. Plane number 3 ang ginagamit po natin.
By default, Calibri ang lalabas. So, syempre, edi i-control A mo. Palitan mo siya in Times New Roman at 12. Yan ay, pag iba ang font niyan ay kilala ko. Alam ko na may mali, may problema. Medyo very particular ako sa format kasi ito ay research. Ngayon, page 1 ito. Roman number, Hindu-Arabic number ang ginagamit. Pero lahat ng opening chapters dapat ay hindi visible ang page number. So, ibig sabihin, makikita ko lang dapat ang page ay sa page 2. Itong page 1, dapat wala to. Ang ginagawa ko dyan, di ko alam kung may iba kayong paraan, pero ang ginagawa ko ay nilalagyan ko ng box. Kasi di ko alam kung paano nag-i-invisible nun. Then, kinukulayan ko na lang siya ng puti. Ngayon, pag nag-feel na pag ginagawa nyo na yung preliminaries, yan, para hindi na siya kita, pero may page number 2. Yan. Times New Roman tayo all throughout the document. Additional guidelines kay SLSU. Pero hindi nyo pa masyadong mapakinabangan dito sa chapter 1. Medyo limited pa lang ang laman ni chapter 1. Ang mas madugo talaga ay chapter 2. That will be discussed next week. Next meeting sa research ay syempre hindi tayo mag-uusap at ang pag-uusapan natin pero magkaklase ako dahil wala tayong klase ng Monday, wala rin tayong klase ng Wednesday. Bukas yata, hindi pa confirm, pero mukhang wala kasi gawa ni Hermano Pule, ay hindi tayo makakapagklase ng assessment. So, we will be utilizing yung research time sa Thursday to discuss yung chapter 6 ng research, ng PED, ng PED 07 para hindi tayo ma-delay. And so, ito hindi ko pa na-upload sa Classroom. I-upload ko ito mamaya sa Classroom, yung format. At saka yung sample. Paalala po, ang sample po ay may integridad ha. Huwag po natin kinokopya yung mga nandoon. Pwede nating kopyahin kung marunong tayong mag-rephrase. Kung hindi ka marunong mag-rephrase, huwag kang mangopya. No? May mga rephrasing tool sa internet, pero I discourage na gamitin yung spinbot.com. Ayaw ko noon, mapangit ang rephrasing. Gumamit kayo ng ibang rephrasing tool. Pero mas na-appreciate ko pa rin talaga yung nirephrase ng galing sa sarili kung ikaw ay mahusay at marunong. Kung hindi, pag naiinis ako sa research at pinasa ng pagkapangit-pangit at basta hindi ko maintindihan, ay pinapabalik ko at sasabihin kong ipa-edit muna sa English major bago ipa-check. Kasi minsan hindi ko naiintindihan kung ano ang gusto nyong sabihin kasi nga, samot-samot ang grammar at samot-samot ang construction. No? So, ngayon, ano pa bang cool? May tanong kayo? May tanong po ba? Tanong, tao, may tao dito. Sir, kailan po ano po yung chapter 1 po? Kailan ang submission? Ang submission ay next week. Ganito, makinig po sa submission ha. Ang chapter 1 po or bawat chapter, 3 beses nyong isa-submit sa akin. Kaya yung nakikita nyo sa Google Classroom na in-upload ko kagabi, that's first submission. So gagawa kayo ng sarili ninyo and isa-submit ninyo next week. So kung marireceive na ninyo within the week yung application form for advisor at in-approve nila na sila ang maging advisor at in-approve ni campus director, pag binalik ko na sa inyo yung form, pwede na kayong mag-consult sa kanila. Tapos, edi
gawa kayo, gawa. After nyong gumawa, isasubmit nyo siya next week. That's first submission. Pakisunod po yung paraan ng paglalagay ng file name. Nandun po ang instruction sa Google Classroom. So after ng first submission, ibibigay ko yung aking comments. Then after ko mabigay ang comments, i-edit ninyo yung chapter 1 at ibabalik nyo siya sa akin, version 2.0. Pagkatapos noon, i-check ko kung yung comments ko ay nasunod. Pagkatapos noong second submission, ibabalik sa inyo ulit ang papel. Kayo naman ay magko-consult sa inyong advisor. Tapos lahat ng pinapabago ni advisor, pinapadagdag, pinapaalis, ay aayusin. Tapos third submission, isasubmit ulit sa akin. Ngayon, yung third submission, tapos na sa akin yun. Yun na yung pagbabayasihan ko ng grade ninyo for the quality of the manuscript. Na pagbabasihan ng grade. Yun na nga. Sinabi ko na. Para sa subject na ito. Pero hindi ibig sabihin na naka-third submission ka, ay pulido na yung papel. Pwede siyang magpabalik-balik kay advisor. So, ang kausap mo na after third submission ay si advisor. Kung may papabago siya, kung may ipapaayos, balik-balik ang papel, kayo na ang bahalang mag-usap. Paplansyahin yon kasi kailangan yung i-present sa proposal defense sa January. Habang kayo po ay nagpapolish ng chapter 1, kaya po kayo dalawang magka-team up. Kasi habang, next week submission ng version 1, ipapolish pa yun, naabot pa yun ng next week. Pero habang nagpapolish ng chapter 1, nag-i-introduce na ng chapter 2. So si chapter 1 ay gawin ng isa, tapos yung isa mag-start na sa chapter 2. Tapos ganun din sa chapter 2, mag-version 1, 2, and 3 tayo, balik-balik, hanggang makabot tayo ng chapter 3. Naiintindihan po natin. Ngayon, kung may tamad po tayo na kasamahan, hindi mo mapakinabangan, sige, sabihin sa akin, i-call out natin ang attention. Kaya po kung kayo po ay nahihirapan sa kapartner o si kapartner hindi po marunong makipag-cooperate, ikaw naman kapartner na hindi marunong makipag-cooperate, makipagtulungan ka naman. Ngayon kung hindi ka naman marunong makipagtulungan, ay bakit ba naman tinutuloy pa ang subject kung nahihirapan? Unahin ang sarili, no? Baka naman mamaya ay may problema, ay unahin ang problema at pwede namang mag-drop. As much as possible ay ilaban ng subject, pero kung nakakabigat na tayo at nahihirapan na tayo, edi i-give up natin kaysa mag-suffer ang ating kalusugan, ang ating resources at ang ating pamilya. Okay? Question? Question? Sabi agad at ako'y may meeting na. Wala na po. Wala na po, sir. Okay, wala nang tanong. So, ngayon ay gagawa na po kayo ng chapter 1 dahil na-discuss na po ito. Make sure po na makasubmit po tayo ng on time. Kung hindi naman on time, tinatanggap naman natin pa rin ang submission. Pero mas maganda kasi kung on time para hindi na-delay. Ang target po natin ay matapos ang chapters 1, 2, 3 hanggang December kasi magpe-prepare pa po kayo ng presentation, ng drawings para po sa January before mag-defense. Para po dun sa kulang na pera, kulang yung ambaga ninyo, ay di babawiin na lang ay sa pag sa next week lang po. Pinag-iwalay nyo? Pinag-iwalay nyo. Parang magkakasmid yung ating... Pinag-iwalay nyo nga? Oo. Pakisulat ng pangalan ko doon. Tapos, huwag mong kakamali ng spelling, ha? Tapos ito, papirmahan nyo kay Sir Jonas. After nun, ibalik niya sa akin. Huwag kang hindi ibabalik, ha? Okay. Yan. So, sa iba to? Oh. Hindi iba ito. So, sa proposal defense, di ba magkakaambagan ulit? Doon ko na lang ilalagay sa liquidation yung kulang na parang 300 something. Kung ito pa, last na. Ito po yung ating request letter to the campus director. So, i-edit lang po yung pangalan, tsaka po yung research title. Tapos sa ilalim,
ay pakinote pakipalitan yung pangalan ng advisor. Ako na rin din po ang magpapapirma nito. So lahat ng mga forms ay ako ang nagpapapirma. Ako ang magpiprint, ako magpapapirma. Pero kung ikaw po ay delay magpasa, ay hindi ko na po yun ipaprocess. So pumasyal ka dito sa school, magpapirma ka sa research advisor mo, at magpapirma ka sa program chair, at magpapirma ka sa campus director. Tandaan po ha, yung pong application for advisor ay hanggang mamayang gabi ko iintayin. Dahil kung hindi makakapagpasa, edi mag-asikaso na ng sarili. Okay. Any other question? Wala na? Wala na po. Thank you so much and God bless you. I hope you all well. Magpakabuti at mag-ingat. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Salamat, sir.